Magandang bagay talaga na informed at nagitig ng action din ng kabataan. At oras na ngayon para pag-usapan ng mga bagay na unique sa'yo. Minsan na rin ba kayong nakaramdam ng self-doubt? Kung oo, may lang pa yung ating millennial psychologist para sa inyo. Dito lang sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa araw na to, basahin natin yung question. Sabi niya, ano po ang pwedeng gawin kapag laging nagdadalawang isip bago gawin ang mga bagay? Kahit po sa paghahanap ng trabaho, feeling ko po baka walang kumuha sa akin and hindi po enough yung credentials ko. Kahit okay naman, kaya hindi po ako nag-a-apply. Any advice po for those who feel anxious, hesitation, and are afraid to try? From Haru. So ako, nakikita ko dito sa nararanasan ni Haru, ang naiisip ko yung may kinalaman dun sa imposter phenomenon, ano? So pag sinabing imposter phenomenon, it makes you doubt your abilities, no? Even when may mga ebidensya naman tayo talaga na nakikita na kaya natin talaga. So una dito syempre, feelings are valid but they are not always facts. So ibig sabihin, okay lang naman na kilalanin yung nararamdaman. Totoo naman yon na may ganun tayong feeling. Pero hindi yan makatotohanan, meaning wala minsan ebidensya yan. So hindi tayo po pwede na every now and then, kapag may nararamdaman na pagdududa, magde-decide tayo na talagang magbabago, no, ng buhay natin. Like halimbawa, pipigilan na natin na sumubok kasi feeling natin baka hindi naman talaga totally mag-work. Pero kung titignan natin, 'di ba, Haru, kung 50-50 kasi yung mga bagay, kaya lang lagi mong nafo-focus sa 50% na baka hindi mag-work, baka this time kailangan din natin i-reframe, no, at isipin yung 50% na what if mag-work siya. Pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ng sarili. Huwag natin hayaan na tayo yung unang mag-reject sa sarili natin. Diba? Dapat tayo nga yung pinakaunang naniniwala din sa sarili natin. Pero syempre, minsan, pribilehiyo din yun na maniwala sa sarili. Kasi may mga tao na lumalaki sila sa isang household or tahanan na, alam mo yung paulit-ulit na sinasabi na di mo kaya yan or di ka magaling. Kaya laging may mga taong nagda-doubt sa'yo. Kaya kung minsan, nakukuha natin yon at naniniwala tayo na baka totoo nga, 'di ba, na hindi talaga ako magaling or baka wala akong kakayanan. Pero tulad nga ng sabi natin, 'di ba, importante na despite na may mga ganong comments, importante na tayo yung naniniwala dun sa kakayanan natin. Pwede mong simulan kung ano yung kaya mo, no, ng paunti-unti, yung realistic lang. At pwede rin nabawasan natin yung expectations kasi yan din yung problema natin kung minsan Pwede natin siyang paliitin or i-chunk down ng mas maliliit para mas realistic sa atin, mas kaya natin. So kung meron din kayong katanungan katulad ni Haru, huwag niyong kalimutan na mag-ask ng question or mag-send dito sa email na makikita ninyo sa baba. So muli po, this is Rian Portuguese. Maging mabuti sa ating isip.